Ang bawat mabuting proyekto gaya ng mga CSR programs ay parang binhi kung alagaan at payayabungin, tunay na pagbabago at masaganang kinabukasan ang aanihin. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Hitik sa likas na yaman ang bayan ng Pakil, Laguna. Isang komunidad na mapalad na nakikinabang sa mga likas na biyayang hatid ng kalikasan. Subalit sa kabila ng mga kayamanang ito ay ang mga hamon pa rin ng kakulangan na kinakaharap ng mga Pakilenyo. Ang kasalatan pagdating sa kabuhayan, kalusugan at kakayahang agarang makabangon mula sa mga paulit-ulit na kalamidad, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan o sa mga lubos na naghihirap. Isa sa kanila si Veronica, isang single mom na marangal na itinataguyod ang kanyang 6 na anak. Hinabang ko sila na makapag-aral, makapagtapos kahit hanggang high school, undergrad. Yun po ang trabaho ko na nag-deliver kami ng mga item ng pag-umaga, tapos pag-gabi, nag-overtime kami. Kahit may nararamdaman ako, ginagawa ko yan, ginagapan ko talaga yung mga anak ko. Dagdag alalahanin pa kay Veronica ang kanilang kaligtasan, lalo na tuwing panahon ng sakuna. Tataas ang tubig, kaya hindi po kami makauwi-uwi. Dahil yung bahay namin, ang side lang kawayan. Sa tagal po namin dito, gaya po, mag-4 na buwan na kami dito, sira na po. Hindi na po matitirahan. Gastusin naman sa pang-araw-araw ang dinadaing ni Normie Left dulot ng limitadong kabuhayan. 4 po yung anak ko. Ang may trabaho lang po sa amin is yung asawa ko po. So ano po siya, pahinante po ng papa ko po sa truck. Hindi po araw-araw may biyahe. Minsan 3 times a week lang po. 500 po sa isang araw. Minsan nga po kinukulang pa. Dumadating po sa point na nangungutang po. Mas mabigat naman ang sitwasyong kinakaharap ni Potensya nang magsara ang kanyang maliit na tindahan noong panahon ng pandemya. Noon po ay ako may sari-saring store. Kaya lang po, hindi masyadong mabili kasi maraming kalapit. Nung mag-pandemic, naubos yung aking puhunan sa sari-sari store. Wala naman akong pamilya. Ang nagtutulong po sa akin ay yung kapatid ko. Iba't ibang mga mukha, pero iisa ang problemang kinakaharap at pangarap na inaasam. Ang magkaroon ng pag-angat, hindi lang sa kanilang sariling mga buhay, kundi kaunlaran sa kanilang komunidad. Bagay na unti-unting naisakatuparan noong taong 2022. Sa tulong ng programang Tayo na Pakil, ang social impact component ng Prime Infra Foundation. Yung strategy namin is dapat malaman namin ano ba talaga yung needs ng community. And at the same time, maibigay sa kanila yung info about the project na hindi siya katulad ng iniisip nila. May mga pangamba man sa simula, naging mahalaga ang maayos na pagbabahagi ng impormasyon at linaw sa komunidad na humantong sa pagkakaroon ng pagtitiwala, ang puso ng programa at layuning pag-unlad ng lugar. Nung nag-create kami ng mga community facilitators, we thought of i-localize natin yung community development program. We called it Tayo na Pakil. Yung Tayo na Pakil kasi dalawa yung ibig sabihin niya. Isang tayo na, you stand for what you support, and then yung tayo na as in parang tara na. Pag hindi rooted sa local stakeholders, hindi siya magpo-prosper. Localized dapat yung approach, starting from the LGU down to the smallest family. Makita nila kung ano yung magiging positive impact ng project. At sa pagkilos na ito, unti-unting lumalalim ang ugnayan ng korporasyon at komunidad
na siyang kapwa naging magkatuwang sa daan tungo sa pagpapaunlad ng Pakil. Collaborative ang approach, participatory, kailangan lahat may say. Isa lang naman yung gusto natin. Gusto natin makatulong sa community while we're doing the business, while we're doing the project. Ang end goal lang naman natin is hindi lang tayo ang umunlad, kundi buong bayan ng Pakil. Bawat kwento ng tagumpay ay nagsisimula sa pagpapalago at pag-invest sa edukasyon, kabuhayan at kalusugan. Mga bagay na siyang naghahatid ng napakaraming mga oportunidad upang umasenso at mapaunlad ang ating mga komunidad. Mula nang ilunsad ang Tayo na Pakil, mas pinalakas ang paghatid ng mga serbisyo sa bayan sa tulong ng iba't ibang katuwang. Kabilang dito ang mga programang pangkalusugan at resilience. Isa yan sa fear ng community, di ba? So, sinasabi nila na maraming disaster-prone areas. And actually, yung Pakil itself, based nga daw sa sinasabi nila na Project NOAA, is disaster-prone, hazard-prone area. So, kaya naisip natin na why not we support yung disaster risk management ng Pakil itself. Sa mga hakbang na ito, natugunan ang pangangailangan ng kalusugan at kahandaan sa Pakil. Simpleng salamin, dental care, medical checkups, mga serbisyo na dati hindi abot ng maraming residente. Ngayon po lang po ako nagkaroon ng salamin. Yung mga binibili pong 100 halaga, yun po ang ginagamit ko na pinagtsatsagaan ko. Napacheck up ng kawanan ng Pakil, yun nakakuha po ako ng salamin. At tuwing dumarating ang unos, mas mabilis na ang tulong, mas ligtas ang bawat pamilya. Pag alimbawa lang mayroong bagyo na parating, nagbibigay na po ng mga pagkain muna sa amin. Mayroong bigas, mayroong dilata, yung bag na may mga gamot, may mga tuwalya, kumpleto po. Pero hindi lang pamilya ang dapat ligtas. Dapat pati mga bata. Sa isang bayan na madalas tamaan ng pagbaha, kailangang tunay na handa ang mga paaralan. So when we started 2022, nag-start kami na i-support ang Pakil Emergency Response Team. Kasi we will be neighbors eh. So ibig sabihin, nandito rin kami. Hindi po pwede na parang ang isipin lang namin, kaligtasan lang ng proponent. Dapat as a whole, as a community. Thank you po! Thank you po! Thank you po! Gamit ang kanilang itinatag na mga nurseries, pinalago ng programa ang libo-libong punla at binigyang trabaho rin ang mga taga-Pakil. Isang inisyatibong nagbabalik lakas sa lupa, sa tubig at sa komunidad. Bali, nagsimula lang po kami sa 2,500 na seedlings. Tapos, in a span of 4 months po, maabot na po sa 14,000 po yung seedlings na nandito po ngayon. Malaking tulong po to sa watershed program para sa Pakil. Itong mga halaman natin makakatulong para sa maiwasan natin yung soil erosion tsaka yung sa flooding po. Isa po sa nakikita kong benepisyo bukod po sa pagtulong sa kalikasan, nag-generate din po ito ng trabaho. At kasabay ng pagpapalakas sa kalusugan, kahandaan at kalikasan ay siya ring pagpapaunlad sa antas ng buhay ng mga taga-Pakil. Gamit ang programang pangkabuhayan na may pagtutok sa mga kababaihan. Tinuruan kami nung kung paano yung pagtitimpla ng mga kandila, tsaka yung timbang, yung kulay, tsaka yung gagamitin ng mga ingredient. Hindi lang naman para sa amin yun eh. Pwede rin naming i-share sa iba yung aming matututunan. Yun. Kaya nagpapasalamat nga ako kahit paano natuto kaming gumawa ng kandila. Tinanong niya po ako kung interesado po ako sa pagiging community facilitators nga po. So, under po kami ng CSR programs po. So, kami po yung nag-i-implement ng mga programa po na makakatulong sa bayan ng para sa mga Pakileño po. Bukod sa pinansyal na kita, nagbigay kumpiyansa rin ang pagiging bahagi ng programa.
nagbigay tapang at determinasyon para mas lalong mapaunlad ang sarili. Dati po, hindi po talaga ako humaharap sa mga tao. Parang sobrang proud po ako sa sarili ko kasi nasasabi ko na lang na kaya ko rin pala. Sa bawat hakbang at adhikaing mapabuti ang komunidad, ay siya ring paglitaw at paglago ng iisa at sama-samang hangarin. Ang isang pakil na handang tumayo, umunlad at magtagumpay. Isa lang naman ang layunin natin, ang itayo ang pakil. Hindi lang tayo ang umunlad, kundi buong bayan ng pakil. Malaki pong pagsasalamat ko sa ahonan. Yung mga manugang ko, yung asawa ng mga anak ko, may trabaho po diyan sa ahonan. Ako, nagpapasalamat ako sa Prime Infra, Ahonan, dahil marami ako nasalihan ng mga livelihood. Noong pong ako'y matuto ng kandila, itininda ko rin po noong Souls Day. Kumita rin po ako ng malaki. Meron ng pag-asa na kumita ka ng malaki. Basta magsipag ka lang at saka yung tiyaga. Sa Prime Infra Foundation and Ahonan Power Inc. po, sobrang thankful po ko. Hindi lang po sila yung nakakatulong sa akin kasi parang isang way na rin po ko para makatulong sa mga Pakilenyo po. So katulad nga po ng mga CSR programs, New Robinson Supermarket, reimagined, modernized, designed to elevate the everyday grocery experience for every Filipino family. Sa Robinson Supermarket, maraming mga bundle na nakakasave yung mga tao. Lalo ngayon naman magpapasko, marami silang spaghetti set. Sobrang malaking bagay yun sa aming mga customer. The best talaga. Lalo ngayon, sobrang exciting ni-renovate nila. Dati kasi pagpasok namin, simple lang. Ngayon, mas elegant tingnan. Thank you, Robinson Supermarket! Merry Christmas, everyone! Thank you, thank you! Bawat supermarket na talagang matindi, kailangan may kapartner ng fresh na bakery. So when they saw French Baker, naisip din nila na pwede kami maging anchor nila. Nakita sa akin itong beautiful communal dining, bigla kong naisip na gumawa ng isang super cute na anchor store dyan. Yung Tatak French Bake, yun ang what we're known for kasi affordable quality. Maswerte tayo na nag-invest sila sa mga napagandang supermarket, napakasariwa, napaganda ng display, na pag pumunta tayo sa ibang bansa sa Asia, halos ganun na ang standard eh. So, if you miss travel, come here. Good day, I'm Dr. Joel Lopez and welcome to Your Health Matters. Here's a quick health check. Right now, are you breathing through your nose or your mouth? If it's your mouth, naku, you might be stressing and aging your body faster. Nose breathing makes nitric oxide. It opens blood vessels, boosts oxygen, and calms your nerves. Pero pag mouth breathing, it raises stress hormones, causes snoring, brain fog, and poor sleep. At syempre, mabilis makatanda. Actively train yourself to breathe through your nose habang naglalakad, nagtatrabaho, or natutulog. And when anxiety hits, close your mouth, inhale through your nose, exhale longer. Breathing exercises always helps, as that's your body built-in chill button. Again, I'm Dr. Joel Lopez, reminding you that your health matters.
Ang tamang kaalaman sa pera ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at sa tulong ng isang government-owned bank, nabibigyan ng karampatang kapasidad at pag-asenso ang bawat miyembro ng lipunan na siyang nagsisilbing hakbang tungo sa mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan. Para sa maraming negosyante, bukod sa hamon ng pagbuo ng kanilang kapital para sila ay makapagsimula, malaking hamon din ang pagpapalago ng kanilang negosyo dahil sa kakulangan ng pondo at access sa tamang financial support. 1998 nang itayo ang Medical Equipment Supply Shop ng Electronic and Communications Engineer na si Guillermo. Tumagal man ng 27 years sa industriya, hindi pa rin daw biro ang magpatakbo at mag-maintain ng ganitong negosyo. In our business, there are challenges, right? One of the biggest challenge is when we were buying a calibration. What happened was we were negotiating a contract to buy the equipment for 4.5 million or $70,000 sa Singapore. We were scammed. So, of course, what was my reaction? And, well, my son, Philip, was really, sabi ko, son, pera lang yan, kikitain natin yan. And besides, maybe there's a reason. And when I asked the Lord, kasi nothing happens to me now. Everything happens in the hands, that passes in the hands of the Lord. What's happening now is what God wants. Sa ganitong mga pagkakataon, walang ibang choice kundi magpatuloy. Hindi lang para sa negosyo, kundi para na rin sa mga taong umaasa sa trabahong naibibigay nila. Of course, you need capital to grow. And one of the best institution, none other than Land Bank. It's a great blessing. Land Bank has just launched itong aming tinatawag na Lifting MSME Lending Program. We launched this to strengthen our commitment and dedication to the MSME sector. Sa loob ng 6 na dekada, naging kaagapay na ng maraming Pilipino mula sa sektor ng agrikultura hanggang micro, small, and medium enterprises ang major government financial institution ng bansa. We have an outstanding portfolio around 46 billion and parang nasa mga 6,000 borrowers. This is precisely the reason why we have this program, because we intend to increase our outreach to the MSMEs. Mayroon itong loan packages, startup, step up, at level up na tutugon sa pangangailangan ng mga negosyo sa iba't ibang stages. We also provide capacity building, wherein we provide free financial literacy and then also business development training for the MSME sector. It is truly our pleasure to be with you today. Your presence underscores the importance of what we are building together. As you take your next steps, Land Bank is proud to journey with you as you move forward with confidence and purpose. The DTI is honored to partner with Land Bank in making this a reality so that the businesses are not just financed but they are supported and prepared for a sustainable growth. Sa pamamagitan ng flexible financing program na ito, may patas na access na ang mga maliliit na mamumuhunan sa pagkakataong umunlad, anumang pagsubok ang kanilang pagdaanan. Ang ating concept today is on financial health, meaning every day, rainy day, and one day. Na sana po, as MSMEs, iniisip po natin paano tayo makapag-support ng ating daily cash flows, paano tayo makapaghanda. That is why we have to help our micro, small entrepreneurs. That is what drives me to continue, because many of these people are looking forward to a better life.
I am in the right place because God gave me land bank. If you need the money to grow, land bank can also help them as far as how to grow their business. Sa mga farmers natin at saka sa mga maliliit na negosyante, masasabi ko lang is huwag silang mahiya, huwag silang matakot. We have 60 lending centers nationwide. We have branches nationwide. Please approach our staff sa mga land bank branches and lending centers. By giving them the right tool in a timely manner, they will be able to access capital. They will be able to expand their business. They will be able to hire more people. That would redound to nation building as well. Sa bawat inisyatibo at positibong pagbabagong hatid ng mga social good programs ay mga istorya ng tagumpay at kaunlaran, mga kwento ng inspirasyon na siyang matibay na testamento na kapag lahat ay nagtutulungan, masaganang kinabukasan ay ating makakamtan. Join us again next season para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions, and updates, to follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Thank you.